Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. At dahil nga uso na naman yung ubo, sipon, lagnat, ay may kiuso ya pa nga chiyo. Bakit nga ba ganito kapag may lagnat ka, wala ka talagang panlasa? Tapos feeling mo lahat ng kinakain mo, iisa lang yung lasa, maalat. Late na nga ako nagising nung mga araw na to at heto, sabi nga nung nanay ko, gisahin ko na nga daw yung upo para nga daw makahigop ako ng mainit na sabaw. Naging ganun nga yung sinasabi ng matatanda kapag nilalagnat ka. Kailangan nga daw magluto ka ng may sabaw para lumabas yung pawis mo. Yung mga upo, hindi pa nga daw nahugasan ng nanay ko kaya ako na lang yung naghugas. Para sa pangsahog naman, meron pa nga kaming natirang inihaw na dalag kaya hinimay na nga din ito ni nanay. Perfect na perfect ya talagang pangsahoging asan lalo na nung dinerang yo o pinrito. Hindi naman nga obvious sa boses ko na galing lang ako sa sakit pero sana maging okay na din. Bali dito nga sa may kawali nagpainit lang ako ng konting mantika tapos nang mainit na nilagay ko na din yung bawang tapos sinalo-halo ko na. Kahit nga alin naman dyan pwede mong unahin. Pwedeng yung bawang, sibuyas o kaya yung kamatis. Basta wag lang yung buhay ng iba. So nung medyo mag golden brown na nga yung bawang, nilagay ko na nga din pala yung sibuyas at yung kamatis. Hinalo-halo ko lang ulit para at least kahit papano, malanta na yung kamatis dito. Bali yung nabili ko nga palang alamang, hindi pa nga to gisado. Kaya naman ihahalo natin dito sa bawang, sibuyas at kamatis para naman maluto. Ako naman kasi kapag gisado naman na yung bagoong, hindi ko na nga ito ginigisa ulit. Kumbaga nilalagay ko na lang lalo na kapag meron na sabaw yung ating gulay. Hinalo-halo ko lang siya hanggang maluto nga yung alamang and then ayan, sinunod ko na din dito yung pansahog. Kapag ganito mga leftover na isda o yung nalamigan na, dito sa amin hindi na to kakainin. Kaya kailangan mong gumawa ng paraan para hindi masayang. O diba, buti na lang at may upo. May ulam na tayo for today's video. Ay sabi ko nga sa'yo, basta dito sa probinsya, merong mga tanim-tanim na gulay-gulay, mabubuhay ka. Basta kamo masela, nanuko, kumabiye ko. Tsaka syempre, magpaalam ka, potang kukuha kang gulay ka rin bakod na rin makibakod. Charis. Yung upo naman hindi naman siya matagal palambutin kaya tinakpan ko muna saglit tapos pinakuluan ng mga ilang minuto. Tinimplahan ko na nga pala to sa gusto kong timpla. Kaya naman kayo pag nagluto kayo, yung sa gusto nyong timpla din. Tinikman ko na din siya ng 35 times. O diba? Patseba naman pamipa sa kanako ito. Tabalo na mo. Mas masarap yung gantong gulay na may sabaw na kakainin mo talaga siya, yung mainit-init. Para nga lahat ng kolesterol mo sa katawan ay lumabas.